Pinapaaresto na ang may-ari ng Aman Futures Group na si Emmanuel Amalillo dahil sa panluloko nito sa mga investor nito. At dahil nabalitang nasa Malaysia na si Amalillo, hihingi na ng tulong ang DOJ sa International Police. May news to go si Lia Manyalak del Castillo. Hindi na raw hihintayin ng Department of Justice na makalap ang lahat ng reklamo laban sa Aman Futures Group bago sampahan ng kaso ang may-ari ng kumpanya na si Emmanuel Amalillo. Gayon din ang mahigit 20 opisyal at ahente nito. Gusto kasi ng Pangulo na maaresto na sila sa susunod na linggo. Gayunman, bahagya rin niyang sinisi ang mga biktima. As early as was it June or July, DTI already parang naglabas sa announcement ang DTI na nagwa-warn against this pyramiding scam. SEC August. Basta na nag-umpisa ang NBI, pinuntahan daw sila nitong mga investors at sinabing killjoy sila. So gusto ko lang pagdiinan na talaga namang ginawa ng mga ahensya at ng gobyerno bago pa lumaki yung problema dito na warningan ng ating mga kababayan. Nagpabuo na ang Pangulo ng National Task Force na tututok sa 12 billion peso investment scam. Ang problema, nakatakas na si Amalillo. We confirmed that he is right now in Malaysia. Sa Kota Kinabalu raw huling namataan si Amalillo, kaya inalerto na ng NBI ang Interpol at ang Malaysian government. Sinusuyod pa ng Bureau of Immigration ang records nito. Pero kung wala umanong patunay na dumaan siya sa mga lehitimong exit point sa bansa, hindi raw malayong dumaan sa backdoor si Amalillo. They can easily go through Zamboanga, Basilan, and go directly towards Taganak. Balita natin, he has air and sea crafts. And possibly he eluded the monitoring of his travel by going or passing away through the exit backdoor of our country. Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas at Malaysia, ang Mutual Legal Assistance Treaty o MLAT na ng ASEAN ang gagamitin ng mga otoridad para makuha si Amalillo. Bineberipika na rin kung Philippine passport ang ginamit niya dahil may Malaysian name din siyang Muhammad Sufian Said. That we are not sure, but we are proceeding from the information that Filipino descent siya. So we'll have to proceed the Filipino siya para we can have him deported. How to check with the DFA if he was issued a passport? We are doing that right now. Kung legal mang lumabas ng bansa, hindi rin daw mapipigilan si Amalillo dahil walang hold departure order laban sa kanya. As you know, I don't have HDO powers right now. Lookout bulletin lang. So again, this is again one of those instances na sana naiisip na hindi naman tama to deprive the Department of Justice of its HDO and WLO powers. Patuloy namang pinaiimbestigahan ng DILG ang posibilidad na nagamit ang pondo ng lokal na pamahalaan sa itinuturing na pinakamalaking investment scam sa bansa. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.